Hi guys, welcome to our channel at ngayon guys ay usapang pag-ibig muna tayo ngayon, no? So, shout out dyan sa mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin maka-look forward or hindi pa rin makapag move on sa kanilang past relationship, no? So yan ang ating tatalakayin at pag-uusapan sa ating episode sa ngayon. Ikaw ba ay nakakaranas ng isang breakup, no? Or ikaw ba ay nakakaranas sa ngayon ng isang relasyon na kung saan ay ibinigay mo na yung lahat, ibinigay mo na yung todong lakas mo para mapabuti ang inyong relationship, pero nauwi pa rin sa wala ang lahat. Well, alam nyo guys, kung kailangan na mag-distansya kayo sa isang tao na hindi na kayo mahal, huwag nyo nang ipilit, no? Karamihan sa atin na sa isang relationship ay nag-i-stay pa rin tayo para sa dahil umaasa pa tayo na baka maayos pa, baka magawan pa ng paraan para maging maayos pa ang inyong relasyon. Pero alam nyo guys, kung ginawa mo na yung lahat na makakaya mo para mapaayos ang inyong relationship, kung wala rin naman nangyayari, no? Kung paulit-ulit lang kayo nag-aaway, paulit-ulit lang kayo nag-break up, ay kumbaga hindi na healthy yan ang inyong relationship, no? So wala ka ng choice pa kundi i-give up mo na. I-give up mo na ang isang relasyon na meron ka, na kung saan ay yun bang tipo na nakakalimutan mo ng yung sarili mo para sa relasyon na yan. My point guys is, yun bang tipo na nakalimutan mo na yung bilang ikaw, no? Yun bang dati nung single ka pa, masayahin ka, wala kang problema, tapos kung minsan kung saan ka pupunta okay lang, walang nagbabawal. Pero yung bang tipo na ngayon ay meron ka ng karelasyon at ginawa mo naman ang lahat para mapaayos ito, pero yung partner mo naman ay yung dahilan ng inyong pag-aaway, ang dahilan ng inyong kaproblema, no? So kung darating yung punto guys na ganon sa inyong relationship niyo, ano na yan hindi na healthy relationship, kundi yan ay toxic relationship na, no? Pero kung minsan hindi rin natin masisi, no, yung iba sa atin, kasi yun bang tipo na kahit alam mo na wala ka rin naman mapapala sa relasyon na yan, kasi lagi lang naman away, bati, hiwalay balikan, pero sige lang, tuloy lang, kasi umaasa tayo na someday baka magbago din siya, baka someday baka maging maayos din, baka
nag-adjust lang kayo parehas, kaya nangyayari yung mga ganon. Yes, may ganun ding factor naman. Pero kung yun nga, gaya ng sabi ko kanina, kung nagawa mo na yung lahat, kung nagawa mo na yung pinaka-best mo, no, para mapaayos lang ang inyong relationship, ay ganun pa rin nangyayari, so ba't ka pa mag-i-stick sa ganyang klaseng relasyon, di ba? At ang pinaka-worst, kung naging martir-martiran ka na yung dating, tapos nagawa ka pa niyang ipagpalit sa iba, ayay, di para namang para namang baba na ng sarili mo. Kasi ginawa mo na yung lahat, ginawa mo na yung pinaka-best mo para maging maayos kang partner para sa kanya, pero nagawa pa niyang palitan ka at iwan ka, no? So, alam mo guys, yung mga ganyang tao ay hindi dapat pinaghihinayangan. Alam naman natin kung minsan talaga sa pag-ibig, sa larangan ng pag-ibig ay kahit gaano ka pa katalino, no? Aminin natin na kung minsan naiiba yung pananaw natin kapag tayo ay umiibig na. Lalo na kapag out of 100% ay naibigay mo na sa kanya ng 90%. So, mahihirapan ka. Masakit, di ba? Masakit umalis sa isang relasyon na kung saan ay nakapag-invest ka na ng pag-ibig. No? Masakit ang mag-let go sa isang tao na kung saan ay naging party na ng buhay mo at kumbaga ay doon na umikot halos yung mundo mo sa kanya, no? Pero alam nyo, guys, ay kung patuloy ka mag-i-stay sa tao na yan at kung hindi ka pa makapag-move on, no? Kung hindi mo siya mai-let go, anong mangyayari sa'yo? Let's say, iniwan ka na niya, no? Wala na siya. Ay, meron ng iba. Tapos ikaw, andyan ka pa rin sa tabi, si iyak-iyakan, si emote-emote ka dyan, matching patanong-tanong ka pa sa sarili mo kung saan ka nga ba ng kulang, no? Kung ano nga ba yung kulang, no? Actually, walang kulang, hindi ka nagkulang, at walang nangyayaring pagkukulang, no? Alam niyo kung anong totoo, malandi lang talaga yung partner mo, kaya kanya iniwan, kaya kanya pinagpalit. Ibig sabihin kasi guys, kapag pinagpalit tayo ng ang partner natin, ay ibig sabihin yan, hindi na siya nasisiyahan sa atin or hindi na siya kontento sa'yo. Aray, sakit. Well, masakit pero yun po ang totoo. So ikaw, nung hindi pa siya dumating sa buhay mo, okay naman yung buhay mo, okay naman yung paligid mo, ha? Pero nung dumating siya sa buhay mo at iniwan ka niya, wala na, wala ka na ng wala nang palagay mo, sira na yung mundo mo. Iiyak-iyakan nga ngayon dyan sa tabi, painom-inom ka ngayon dyan sa tabi. Sinong logi? Di ba ikaw? Siya, nagpapakasaya dun sa bago niya. Siya, nakipagtawanan siya doon, masaya siya. Tapos ikaw, iiyak ka sa tabi dahil lang sa kanya. No, hindi ganun guys, no? So, dapat kung wala na siya at kung ayaw na niya sa'yo, ay huwag mong pilitin. You need to move forward and you need to move on para
matulungan mo ang sarili mo. Kasi the more na dinidibdib mo yung breakup nyo, let's say nag-break up kayo tapos dinidibdib mo, ay lalo ka lang hindi makakapag move on. Alam nyo, ang iba ay dumarating pa sa point na gusto na nilang tapusin yung lahat-lahat, ang buhay nila, kasi nilalamon na sila ng depresyon at kalungkutan dahil sa kanilang breakup. Para sa akin, hindi yon nararapat, no, sa isang tao na alam mo naman na ginawa mo na yung best mo para mapabuti kang partner niya. Ginawa mo na yung pinaka the best mo na pwedeng gawin sa inyong relationship, pero nagawa ka pa rin yung iwan, ipagpalit. Tapos sisirain mo lang yung mundo mo, sisirain mo lang yung buhay mo para sa kanya. Hindi naman yun hindi naman yun nararapat, no? Tandaan nyo guys, sa buhay natin ay merong mawawala. At siyempre kung merong nawawala, meron din dumarating. In short, hindi siya kawalan kung iniwan ka niya. Hindi siya kawalan kung pinagpalit ka niya. Kasi marami pang mas darating na mas better sa kanya. Marami pang darating na mas nakakahigit sa kanya, no? Kung lugmok-lugmokan ka dyan, iyak-iyakan ka dyan, tapos feeling mo wala na, sira na yung mundo mo kasi iniwan ka na niya. Paano naman yung tao na para talaga sa'yo? Paano siya makakarating sa buhay mo kung andyan ka lang sa kwarto mo, iyak-iyakan, kung ano ka dyan, imot-imot ka dyan, wala kang gana sa lahat, wala kang ganang pumasok sa trabaho or sa school, o di naman kaya wala kang ganang makipag-usap sa kung sino. Paano naman siya makapasok sa buhay mo, at paano mo naman makilala yung right guy or right girl na nakalaan talaga sa'yo kung ganyan ka palagi, no? So, ang point ng channel na ito, or ang point ko dito is, kung wala kayong kasalanan at pinagpalit pa rin kayo at iniwan kayo ng partner nyo, huwag kayong